Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang tunay na kahulugan ng Zion. At ang ating Bible verse naman ay mula sa Isaiah chapter 2 verse 24. Mga kapatid, kahapon naman ay tinalakay natin kung ano ang general idea ng Zion, na hindi lang siya basta isang lugar, hindi lang siya basta city, kundi isa siyang representation ng presensya at plano ng Diyos para sa kanyang mga tao. Pero ngayon, mas dalaliman natin kasi sa Isaiah chapter 2 verse 1 to 4 ay pinapakitang prophetic picture si Isaiah tungkol sa hinaharap kung ano ang mangyayari in the last days. At dito pumapasok ang teachings natin ngayong araw. Unang-una, in the last days, Mount Zion will be rebuilt and exalted. Kung babasahin natin ang Isaiah 2, makikita natin na the mountains of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. Ibig sabihin, hindi literal na magiging pinakamataas na bundok ang Zion, kundi magiging pinakamataas na kahalagahan sa authority at sa spiritual significance. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, sobrang dami ng mountains na nag-claim ng attention natin sa career, relationships, social media, success, pressure, at mga problema. Pero sabi ng Diyos, darating yung araw na ang Zion ay magiging sentro ng lahat. Sa madaling salita, Diyos pa rin na magiging ultimate authority. Kaya para sa atin ngayon, habang naghintay pa tayo sa fulfillment ng last days, ito ay isang reminder para sa atin na i-exalt natin si Lord sa buhay natin habang maaga pa. Kung may problema, ay si Lord muna. Kung may plano, si Lord muna. Kung mayroon tayong duda, si Lord muna. Because the more we lift God up, the more na makikita ang tunay niyang plano para sa atin. Kalawa, all nations will stream to Mount Zion to submit to Jesus. Ang imagery na ginagamit dito kasi normally ang tubig ay nag-flow pababa, pero sa prophecy na nations will flow upward papunta sa Zion. Ibig sabihin nun ay supernatural na hindi kaya ng tao pero kayang gawin ng Diyos. Darating yung time na ang mga tao kahit iba-ibang bansa, kultura, lengguwahe, background ay pupunta sila kay Jesus. Hindi dahil sa pilit, hindi dahil sa takot, pero dahil nakita nila ang katotohanan. For us today, kahit hindi pa natin nakikita ang buong fulfillment niya, ay nakita na natin ang kanyang first taste. Kasi every time na may taong bumabalik kay Lord, every time may tumatanggap kay Jesus, every time may life na nagbabago, yon ay patunay na gumagalaw ang Diyos. At ito rin ay ating palatandaan dahil kung ang nations ay magsasubmit kay Jesus, tayo pa kaya? Kung sila in the last days ay pupunta sa presence ni Lord, sana tayo ngayon pa lang ay ginagawa na natin. Kaya mga kapatid, napaka-importante na mag-submit tayo kay Jesus. Ibigay natin lahat ng ating kakayahanan sa ating Panginoon at magtiwala tayo sa kanyang mga plano. At ito katapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.